Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay aksidenteng nakita ni Yang Gak sila Sage Chunji at Yeonjuka na nagkakaroon ng isang matinding duelo. Sa nagaganap naman na labanan ay tinatanong ng ating bida si Sage Chunji na kung bakit parang wala namang nagbago dito, na sinagot naman niya ito na sa tingin niya ay masyado pang maaga para masabi niya ang mga bagay na ito. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na aura sa kanyang buong katawan, at bigla na lang na nawala sa harapan ng ating bida. Matapos na makapag-ipon ng sapat na lakas, ay mabilis naman niyang ibinito ito kay Yeonjuka, dahil sa pagkakabigla nito ay agad naman siyang napasalag dito, na nagresulta ng malakas na pagkakasabog sa kanyang kinaroroonan. Matapos ng malakas na pagsabog ay lumitaw ang malaking pagkawasak ng lupa na dinaanan ng atake ni Sage Chunji. Sa nangyari naman ay napapamura dito ang matandang si Yang Gak dahil sa kanyang mga nasaksihan. Sa isip nito ay hindi niya sukat akalain na ang simpleng pagtusok lamang ng sandata nito ay ganun kalakas, at ang Sage Chunji ngang ito ay totoong halimaw. Dagdag pa nito na tapos na ang nagaganap dito dahil kahit pa ang isang Yeonjuka ay hindi makakaalis sa atakeng iyon nang hindi magtatamo ng matinding pagkapinsala. Matapos ay mabilis naman na napansin ni Sage Chunji ang ating bida mula sa malayo, masayang-masaya naman itong sinasabi na ang atakeng iyon ay talagang nakakamangha at aminado siya na napakadelikado ng isang iyon. Dagdag pa ng ating bida na hindi na niya magagamit pa ang Demon Slaying Blade technique upang madepensahan pa ang mga pag-atake nito sa kanya, kaya naman ay masaya nitong sinabi na magmula ngayon ay magseseryoso na siya dito. Sa kabilang banda naman ay nagulat dito ang matandang si Yang Gak dahil sa ang batang bandido na si Yeonjuka ay hindi man lamang nakatamo ng mga pinsala, kaya naman ay napapatanong na siya kung saan nga ba talaga gawa ang katawan ng batang ito. Sa narinig naman na ito ng elder ay napangiti naman siya, matapos ay malakas nitong sinabi na ibuhos na nito ang lahat, dahil sa nag-uumpisa pa lang din ito naganahan. Dahil dito, habang nasa itaas ang ating bida, ay agad nitong inihanda ang kanyang malakas na teknik at ito ay ang Nine Heavens Art Second Form, Ultimate Dragon Ascension. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng hindi maganda dito si Sage Chunji, nang matapos na may handa ito ng ating bida ay mabilis naman niyang binitawan na ito sa kinaroroonan ng elder, na hindi din nagtagal ay tumama ito at nagresulta ng malakas na pagsabog. Sa lakas naman ng pagsabog ay halos napatalsik na ang matandang si Yang Gak, at sa lakas din ng atake ay nahiwa nito maging ang kalangitan na mabuti na lamang at nakaiwas dito si Sage Chunji. Sa isip naman ni Yang Gak matapos na makitang nahiwa ang kalangitan, ay napapatanong na dito ang matandang si Yang Gak na kung paanong nagawa ito ni Yeonjuka. Natuwa naman sa nagawa niyang ito ang ating bida dahil sa mas malakas pa ito kumpara sa kanyang inaakala, kaya naman ay sinabi nito kay Sage Chunji na sa tingin niya ay mas lumakas na siya at ito ay dahil sa kanya. Sabi naman dito ng elder na kung sakaling direktang tinamaan siya ng ataking iyon ay sigurado siya na magiging abo siya ng mabilisan, at masaya ito dahil sa palagi siyang napapabilib nito. Sabi naman dito ni Juka na huwag na itong magpanggap na mahina, dahil alam naman nito na hindi pa niya ipinapakita ang lahat ng kakayahan nito. Sumagot naman dito si Sage Chunji na sa tingin niya ay hindi naman na kailangan pa na ipakita niya ito dito, at bukod pa doon ay hindi nito nais na mawala ang lahat ng kumpiyansa na matagal niyang pinaghirapang mabuo. Kaya naman ay sinabi nito na sa tingin niya ay sapat na ang lahat ng ito para sa kanya, dahil sa nagawa niyang makakuha ng malaking pagkakaunawa at ito ay dahil sa ating bida. Nagtaka naman si Yeonjuka sa sinasabi nito sa kanya, dahil sa nag-uumpisa pa lamang sila sa kanilang ginagawang paglalaban. Humingi naman ito ng pasensya sa kanyang ginawa, ngunit sinabi nito na kapag napinsala ito ng husto sa pagtanggap ng mga atake ng ating bida, ay maaring magtagal pa siya sa lugar na ito ng madami pang buwan, at alam naman nito na kailangan pa din niyang protektahan ang kanyang posisyon sa Wudang sect bilang isang elder. Natawa naman dito si Juka dahil dati ay hindi nito nais na umalis kahit na anong mangyari. Kaya naman ay naisip nito na maaari din siyang maging kagaya niya na isang bandido ng kabundukan. Sabi naman dito ni Sage Chunji na ang oras na ginugol niya dito ay talagang isang malaking kapalaran para sa kanya, at talagang maaalala niya ang kanyang kabaitan at sigurado siya na mababayaran niya din ito sa hinaharap.
Ang dalawang malakas na martial artist ay parehas na nakakuha ng mga bagay at pagkaunawa sa loob ng 3 buwan na pagsasanay ng dalawang ito. Para kay Sage Chun-ji, ay kumpara sa pagkamit nito ng level na kanyang nais na makamit, ay mas makabuluhan para sa kanya ang makita ang paglakas ng ating bida na si Yeon Juka. Bilang pagtatapos ng paglalakbay nito, ay inaasahan niya ang araw na kung saan si Yeon Juka ay magpapakita sa Murem, at bilang pag-uumpisa ng panahon ng tag-init, ay tahimik nitong nilisan ang Five Peaks Stronghold. Sa kabilang banda naman habang pinagmamasdan ni Yanggak ang dalawa na papaalis ng kagubatan, ay napasabi naman ito na siguro ngayon ay nais na lang nito na sukuan ang nais nitong paghihiganti sa ating bida. Matapos ng ginawang pagsasanay ni Yeon Juka kasama ng elder ng Wudang sect na si Sage Chun-ji, ay ang Five Peaks Stronghold ay nabuo muli ng magkakasama at naging mas malakas pa, at 1 buwan ang nakalipas. Sa isang parte ng kabundukan, ay may isang lasing na naglalakad dito at napapatanong na kung ito na ba ang Five Peak Mountain, at namamangha siya dahil ang tanawin sa lugar na ito ay mas maganda pa kumpara sa kanyang inaasahan. Nang bigla naman itong natigilan sa kanyang paglalakad, dahil sa may malaking oso ang hamarang sa kanyang dinaraanan, kaya naman ay napatanong na lang ito na kung ang mga hayop ba sa Five Peak Mountain ay nawala na ang takot sa mga ito, dahil sa naglakas ng loob ang isang ito na ilabas ang mga pangil nito sa kanya. Nang bigla naman itong naisip, na mukhang ito ang ina ng mga batang oso sa di kalayuan, dahil sa pagharang ng mga ito sa kanyang daanan ay pinaslang niya ang mga ito. Nang bigla naman na kumilos ang malaking oso upang atakihin siya, kaya naman ay mabilis nitong inihanda ang kanyang sandata, at ilang mga paggalaw lamang ay nagawa nito na mapira-piraso ang katawan ng oso, matapos ay sinabi nito na siya, bilang ang Yin Wind Sovereign, ay hindi nagpapakita ng kahit na anong awa sa kahit na sino man. Ang Green Forest's Commander-Chief Heaven Destroyer Demonic Lord, na si Sok Muhi, ay sinasabi na siya ay isa sa mga malalakas na hindi pa kailanman na natalo pa, kahit na magmula sa ngayon. Siya ay dating kakaibang trabahador ng Shaolin Temple, siya ay nagtungo dito dahil sa nais niya na matuto ng Shaolin's martial arts, ngunit hindi nito nais na kalbuhin ang kanyang buhok. Kahit pa nagtataglay ito ng pambihirang kakayahan at malahalimaw na lakas, ay malayong-malayo pa din ito sa mga turo at pagpapahalaga ng Budismo. Ngunit isang araw, ay may nadiskobre itong luma at pinabayaang imahe ng isang Buddha sa isang sulok sa imbakan sa loob ng templo, at mula dito ay ang kanyang kapalaran ay nag-umpisa na magbago. Dahil sa pakiramdam nito ay magagawa niyang matuto ng martial arts kung sakaling linisan niya ito ng paulit-ulit, ay si Sok Muhi ay nag-umpisang linisan ang imahe ng Buddha araw-araw, ngunit bigla niya itong nabasag. Subalit, dahil dito ay naging maswerte siya sa pagkakataong ito, dahil sa tiyan ng imahe ng Buddha, ay mayroon ditong Ancient Martial Art Manual, at ito ay ang Dark Heaven Osir Manual. Ito ang dahilan kung bakit ang Heaven Destroyer Demonic Lord ay nilisan ang templo at nagupisa na maglakbay sa mundo, na hindi din nagtagal ay naging Commander-Chief ng Green Forest at naging usap-usapan sa buong Jiangho. Matapos na makakuha ng 12 mga pambihirang bandido sa Jiangho bilang kanyang mga disciple, ay tinuruan niya ang mga ito ng Dark Heaven Osir Manual, at sila ay naging mas malakas upang magawang matakot ang kahit na ang mga elders ng Siyam na Great Sects. Mula dito ay ang kilalang 12 demonic general ng Green Forest na kilala din sa bansag na Grim Reaper ay ipinanganak. Sa Five Peaks Stronghold naman, ay may kung sino ang sumisigaw mula sa labas at tinatanong na kung nandito ba ang pinuno ng Five Peaks Stronghold. Dagdag pa nito na naparito siya bilang emisaryo ng Green Forest, at bilang isang direct disciple ng Heaven Destroyer Demonic Lord. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang kanilang pinuno, matapos na magtungo nito sa harapan ng dumating ay bigla namang nagpakilala ito at sinabi na siya ang Yin Wind Sovereign ng 12 demonic generals, kaya naman ay inutusan niya ang mga ito na lumapit at magbigay ng respeto sa kanya. Sa loob naman ng pavilion ng Five Peaks Stronghold, ay tahimik ang mga ito na pinagmamasdan ang dumating, na maya-maya naman ay biglang nagsalita at nagtatanong na kung ang lahat ba ay nandito na sa loob. Dahil ang pagkakaalam niya ay ang bayani ng Five Peaks Stronghold ay 10 ngunit bakit 9 lamang silang nandito? Agad naman na sumagot dito ang kanilang pinuno at sinasabi na ang kanilang ika-7 sa kapatid ay nasa isang isolated training kaya naman ay hindi nila nasabihan ito.
Sabi naman nito na kung sa ganitong dahilan lamang ba, ay hindi nila nagawang mapapunta ito dito kahit pa siya na mismo ang dumating. Bumulong naman ang isa nilang kasama na ang ating bida ay natutulog lamang sa kanyang kwarto, na agad naman na sinenyasan nito na huwag na itong maingay pa, dagdag pa nito na ang ating bida ay walang pakialam kahit pa sa isang mudang sect elder, at walang pinagkaiba ito para lamang sa isang disciple ng commander ng Green Forest, at hindi ba nito naiisip na kung anong maaring sapitin nito kung sakaling magalit sa kanya si Juka, at maaring malagay sila sa isang malaking gulo. Kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na magdasal na lang siya na matapos ito ng mabilis at tahimik, na mabilis naman na sinang-ayunan nito. Sa nangyari ay bigla naman itong nagalit at sinabi na bukod sa pagka-aruganti ng kanilang ginagawa ay para na din itong pagpapakita ng pagkawalang galang. Sabi nito na nakaligtas sila dahil sa malalakas ang mga ito, kaya naman dagdag nito na kapag ang bandido sa kabundukan ay nagpakasawa lamang sa alak at mga babae, ang Merchant Union, 5 great clans at ang 9 great sects ay baka maabutan sila. Kaya naman ay pinayuhan niya ang mga ito na panatilihin lamang nila ang kanilang kasalukuyang pag-iisip, at siguraduhin na hindi nila madudungisan ang pangalan ng kanilang Green Forest. Mabilis naman na sinang-ayunan nito ng kanilang pinuno at sinabi na itatanim niya ito sa kanyang isipan, dagdag nito na dahil sa naglakbay ito ng malayo patungo dito, ay ngayon gabi ay nais niyang pasayahin ito, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ang kanyang sinasabi, bagkus ay sabi nito na bago ang bagay na iyon, ay nais niyang ipakilala nito ang dalawang babae na nakatayo sa kanyang likudan. Masaya naman nitong sinabi na ang isa ay ang ika-9, na si Cheon, at ang ika-10 na si Sobat, at sa tingin nito na nagugutom na siya kaya naman ay niyaya niya ito ng isang salo-salo. Ngunit bigla naman siya nitong pinahinto, at sinabi na mukhang ang mga bali-balita patungkol sa mga magagandang babaeng bayani ng 5-Peak Stronghold ay totoo. Sa sinabing ito nang dumating ay mabilis naman na hamarang dito ang kanilang pinuno dahil sa alam na nito ang nais na mangyari ng kanilang bisita, matapos ay sinabi nito na hindi siya komportable ang makita ito na magutom kaya naman ay muli niyang inalok ito ng isang salo-salo. Ngunit dahil dito ay nagalit naman ito at sinabi na hindi pa siya tapos sa kanyang pagsasalita, nang bigla naman na nagsalita si Cheon, at tinanong ang Yinwind Sovereign na kung ano naman ang dahilan ng biglaan nitong pagpunta dito. Dahil sa lambing ng pagsasalita nito sa kanya ay bigla naman na nagbago ang pakikitungo nito sa babae, at sinabi na kaya siya naparito ay dahil sa may nais itong sabihin sa kanila. Sabi nito na ang rason kung bakit siya naparito ay dahil sa sigurado siya na kwalipikado ang mga ito na magdala ng bandera ng Green Forest, dahil kung sakaling hindi kwalipikado ang mga ito ay iniisip niya na paslangin na lang niya ang mga ito, ngunit sa nakikita nitong reputasyon ang mayroon sa 10 bayani ng 5-Peak ay labis nitong ikinakamangha. Bukod pa doon ay malaki ang iniambag ng mga ito upang mapataas ang reputasyon ng Green Forest, at bukod pa doon ay may mga nakakamanghading mga talentado ang mayroon sa mga ito, at labis niyang paghihinayangan kung uubusin lamang niya ang mga ito. Kaya naman ay sinabi ng Yinwind Sovereign sa mga ito na ngayon ay opisyal na niyang kinikilala ang 5-Peak Stronghold bilang parte ng Green Forest, kaya naman ay may inihagis itong liham upang imbitahan ang mga ito sa idadaos na Green Forest Grand Summit na gaganapin sa Jiangnanshan sa Pyongyang sa susunod na 10 buwan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang puwersa ng Green Forest ay hiwa-hiwalay sa lahat ng panig ng rehiyon, at hindi maaring ilabas ng mga ito ang kanilang tunay na lakas, kaya naman ay nagkaroon sila ng isang pagdadaos ng paglalaban-laban upang muling pagisahin ang Green Forest at umakyat sa pinakamataas na antas nito. Kapag ang mga ito ay nagsama-sama bilang iisa, ay ang lahat ng bagay sa mundo ay nasa paanan na lamang ng Green Forest, kahit pa ang 9 na great sects ng Orthodox faction. Sa isip naman ng kanilang pinuno habang binabasa ang liham na iniabot sa kanya, ay nagpapasalamat ito dahil sa wakas, ay ang 5-Peak Stronghold ay kinilala na ng mga ito, at ngayon ay opisyal na silang miyembro at parte ng Green Forest. Sabi naman dito ng Yinwind Sovereign, na ngayon na halos tapos na siya sa kanyang ipinunta dito, ay nais naman niya na uminom ng alak, kasama ng kanyang mga kapatid niya sa 5-Peak Stronghold.
Masaya namang sinabi ng kanilang pinuno na sisiguraduhin niya na makakaranas ito ng magandang pagtrato sa kanila ngayong araw, kaya naman ay tinawag nito ang isa niyang kapatid sa bandido upang samahan sila. Kaya naman ay mabilis na lumapit ito upang samahan ang Wind Sovereign na magtungo sa pinakamagandang brothel sa Hyja Village, na sinabi naman ng kanilang bisita na hindi naman na kailangan pa na gawin nila ito. Habang sa paglalakad ng mga ito ay hindi naman maiwasan ng kanilang pinuno na tanungin ang kasama niya na kung nasaan na ang ating bida, na tahimik naman na sinagot nito na siya ay kasalukuyang natutulog, kaya naman ay sinabi nito na maayos kung ganun dahil kailangan nilang mailayo ito dito ng mabilis kung kinakailangan, bago pa tuluyan na magising si Yeonjuka. Hindi din nagtagal sa loob ng brothel sa Hyja Village, ay masayang nagsasaya ang tatlo habang hinahinan ang mga ito ng mga mamahaling mga pagkain at alak. Matapos ay tinanong ng dalawa ang Wind Sovereign na kung nagustuhan ba nito ang inihanda nila para sa kanya, sumagot naman siya na hindi nito masabi at mukhang hindi naman na masama ito para sa kanya, kaya naman ay muli na itong nagpatuloy sa kanyang ginagawang pag-inom ng alak. Ngunit bigla naman itong naalala ang dalawang dalaga na kanyang nakita sa Five Peak Stronghold, kaya naman ay bigla na napahinto ito, at napatingin sa mga babae na nagsisilbi sa kanya. Kaya naman ay galit na galit nitong ibinagsak ang kanyang inumin at sinabi na hindi niya nagugustuhan ang lugar na ito, kaya naman ay pasiga nitong inutusan ang dalawa na dalhin ng mga ito ang dalawang babae sa kanilang stronghold sa kanya. Dahil dito ay napasabi na lang ang ikalawa nitong kapatid na sa tingin niya ay wala na silang magagawa pa sa bagay na ito, na napansin naman ng Yin Wind Sovereign. Kaya naman ay tinanong niya ang dalawa na kung ano ang pinagbubulungan ng mga ito, at bakit hindi na lang nila sundin ang kanyang inuutos ng mabilis. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na ang mga dalagang iyon ay hindi magpupunta sa ganitong klaseng lugar kahit papilitin ang mga ito. Galit namang sinabi nito sa dalawa na kapag sinabi niyang magtungo ang mga ito sa kanya ay dapat nilang sundin ito ng mabilis. Kaya naman matapos nitong magwala ay sinabi nito na magtutungo siya sa kanilang kuta kaya naman ay iharap ng mga ito ang dalawang dalaga sa kanya, at kapag hindi nila magawa ang kanyang nais ay wawasakin nito ang buong Five Peak Stronghold ngayon din. Sa lugar naman ng Five Peak Stronghold sa kalagitnaan ng gabi, malakas na sumisigaw ang Wind Sovereign at pilit na pinapalabas ang dalawang dalaga, kaya naman ay dahil dito ay di naiwasan na magising ang mga ito. Nang maglabasan ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan ay napapatanong naman ang dalawa na kung anong kaguluhan naman kaya ang nangyayari sa oras na ng gabi. Matapos ay nakita nila na galit ang kanilang bisita at sinasabi na kung anong lakas ng loob ng mga ito na utusan siya na isa sa 12 demonic general. Nang bigla naman niyang nakita ang dalawang babae na hinahanap niya, kaya naman ay mabilis na inutos nito sa dalawa na agad na lumapit ang mga ito sa kanya, at dagdag pa nito ay ihanda na din nila ang mesa at mga inumin. Sabi pa nito na kapag tumanggi sila sa kanyang nais ay wawasakin niya ang lugar na ito, nang bigla naman na lumapit sa kanya ang kanilang pinuno at sinasabi na pakinggan niya ito, sinang-ayunan naman ito ng kanyang ikalawang kapatid at sinabi na may alam pa sila na ibang brothel na mas maganda sa di kalayuan. Nang bigla naman nitong tinanong ang kanilang pinuno na kung anong lakas ng loob nito na hawakan ang kanyang kamay, at mukhang gusto nitong subukan ang kanyang pasensya. Kaya naman ay agad nitong kinuha ang kanyang sandata na nakatago sa kanyang damit, dahil dito ay mabilis naman na sinabi ng kanilang pinuno na hindi naman ito ang kanyang intensiyong mangyari, at ginagawa lamang niya ito para sa kanyang kabutihan. Nagtaka naman ang Yin Wind Sovereign sa sinasabi nito sa kanya, at nilinaw na kung siya ba ang tinutukoy nito at hindi ang kanyang sarili mismo, na sinang-ayunan naman ng kanilang pinuno, dagdag pa nito na sigurado siya sa bagay na ito. Dahil dito ay sinigawan naman niya ang mga ito at sinabi na ang lahat sa stronghold ay pag-aari ng kanilang chief commander, at isa sa mga ito ang hindi nila nais na ibigay sa kanya. Sinasabihan naman siya ng dalawa na hinaan na nito ang kanyang boses, dahil sa sitwasyon na ginagawa niya ay sigurado siya na isang malaking kaguluhan ang magaganap. Sa nangyayari at sinasabi sa kanya ng mga ito ay galit na papaatake ang Yin Wind Sovereign sa mga ito at sinasabihan na sana ang lahat ng nandito ay may mga huling kahilingan na sa kanilang huling hininga, dahil ngayon ay papaslangan na niya ang lahat sa lugar na ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.